how making unit manager or JUM shift is, paano siya magiging achievable. Okay lang ba i-share ko siya through storytelling? So, sige. So, gusto ko lang makita, may mga amay, sino dito yung mga former OFWs or may mga kamag-anak na OFWs? For sure, makaka-relate kayo may story. So, I'm a former marine engineer, port engineer. Bali, ang pinakatrabaho ko sa barko, nasa pinakailalim ng barko. Pinakamainit, pinakamadumi, pinakailalim na part, and pinakamasikip na part ng barko. So yun, masaya naman magbarko kasi sabi nila, travel the world for free nga daw. So ako, as a big Laker fan, napuntahan ko yung US, sobrang tuwan-tuwa ako ng Staples Center. And, ayan, yan yung pinapakita ko palagi sa social media. Pero kasi, tip of the iceberg lang. Yan yung pinapakita ko sa social media. Kinukwento ko sa lahat ng mahal ko sa buhay. Pero ito kasi talaga yun, no? Yung trabaho, sobrang hirap, no? Yes, well compensated, pero feeling ko hindi siya enough. And ito yung pinaka-trade-off. No? Yes, I'm earning well, I'm earning 6-digit income. Pero yung oras ko with my family, wala. Diba? Guys, Pasko, nag-video call lang ako sa mahal ko sa buhay, para ako namayapa para ako may picture frame na hawak. Pero video call siya. And ayun yung ayoko, sabi ko, habang buhay na lang ba na ganito? No? Habang buhay, yes, ma-achieve ko yung pagiging chief engineer, no? Ma-achieve ko yung pagiging kapitan sa barko, pero hanggang kailan? Hanggang ganito na lang ba? And every time na kasama ko yung mga katrabaho ko sa barko, palagi nilang pinagkukwentuhan, hanggang 6 years old na ako dito kasi kailangan ko mag-provide for my family. Sabi ko, parang hindi ko kaya na hanggang 6 years old ako dito. No? Then, nakita ko, yung best friend ko nung high school, no? Which is si BMJC. Diba? Si BMJC. Nakita ko, nag-work siya nun sa COA, CBA, diba? And nag-resign siya. Tapos, nag-full-time siya kay ProLife UK as manager. Nakikita ko nagpupunta siya sa ibang bansa, kasama niya yung girlfriend at that time. Sabi ko, hindi naman siguro sira yung ulo ng tropa ko na to, no? Para iwan yung COA, para iwan yung profession niya. And mag-ProLife UK. So sabi ko, try ko rin si ProLife UK for 5 months. If hindi effective, balik ako sa barko. Diba? Engineer pa din naman ako sa barko. Then, nakod ako, January 2022. Guys, ilang months yung hingi ko sa company para i-try si Pro? 5 months. Guys, March 2025 na ngayon, I think naging effective naman yung pag-try ko for 5 months kay Pro. So, 2022, okay naman, no? Nahit natin yung protection drive and Senior Achievers Club. Pero, January 1, 2023, sabi sa akin ni BMJC, pre, galing mo, congrats, nahit mo yung Senior Achievers Club. So sabi ko, yes pre, thank you so much. Ginawa ko yung best ko binigay ko yung best ko. Kasi sabi niya, sige pre, tuloy-tuloy mo lang yan, 1 year ka, baka by next year, babalik ka na sa barko. So, bakit? Ba't ako babalik sa barko? Hinalingan ko naman ng first year ko Ask me why guys. Guys, January 1, 2023, wala akong recruit kahit isa. No? Sabi niya, sir, if you want to stay on this business, kung gusto mo magtagal dito sa career na to, it's either sobrang galing mong agent, MDRT, SIC level every year, or mag-build ka ng team. Walang gitna. No? If you want sustainability sa career, walang gitna. It's either sobrang galing mong agent, or mag-build ka ng team. So sabi ko, sige BM, challenge accepted, kasi ayoko na nga bumalik sa barko. Sige, galingan ko, 2023, ayan. Still, nag-produce naman tayo, still na-hit natin yung SAC. Pero guys, ang nagbago, nag-build tayo ng team. Naging top 2 recruiter tayo ng district na Tuslia. So ganun yung nangyari, kasi nga, ayoko bumalik sa barko Ang understanding ko, pag hindi ako nag-build ng team, this year, this 2023, no choice ako kundi bumalik sa barko. So nangyari, that time, sabi ko ay BM, gusto ko maging leader na. Ano ba yung mga dapat kong gawin? So ang sabi niya sa akin ni BMJC, touchscreen yan. Sabi ni BM, kailangan mayroon ka nito, qualities of aspiring leader. Number 1, committed and engaging. Ano bang ibig sabihin nun? If gusto mo maging leader, dapat ikaw yung number 1 supporter ng leader mo, ng UM mo. Ikaw yung dapat number 1 hype man. Maglapag pa lang ng rarayan, mag-chat pa lang sa GCN, ikaw yung unang tumatawa, ikaw yung unang nagrarara, ikaw yung unang nagre-react.
No? Ganon. Kasi bakit? Kasi pag nag-build ng team pala guys, mararadiate yun ng teammates natin. No? Yung influence kasi, hindi siya na-fake eh. Di ba sabi nga you can fake influence? Kung gusto mo maging tulad ng leader mo, di ba? Kung gusto mo maging tulad ng leader mo, dapat ipakita mo, di ba? Nagganon ka din. Kasi baka mamaya tayo pa yung pinaka-late mag-reply sa GC, di ba? Tayo pa yung nagsisin lang, hindi ko feel mag-reply ngayon, tsaka na lang. Well, bad news guys, no? Hindi tayo magiging leader. Then, be a yes manager. Paano yes manager guys? Yang mga managers natin, yang mga leaders natin, before may ipagawa sa atin yan, 1,000 times na nalang naisip, no? Before pa nila ibigay yung task sa atin. 1,000 times na lang inisip na makabubuti sa atin to. Ganun kaganda yung career natin. Then, availability is the best ability. No? Ano ibig sabihin nun? Guys, kaya din ako nag-aspire mag-leader kasi available ako palagi. Self-attend ka ng PCC, self-attend ka ng SICLab, self-attend ka ng BBCon. No? So, guys, flex ko lang, no? Wala pa akong inabsenan ng mga trainings from our leaders. No? CoLab, PCC, SICLab. No? Even BBCon Malaysia, nakapag-register na kami. No? Early bird pa lang. No? So, ganun siya. Then, willing to learn, yan. Ano naman natin yan, di ba? Na palagi tayong matuto. Then, masipag. Napansin ko sa career kasi natin, guys, wala secret, sipag lang. And last, mataas ang pangarap. Alam niyo ba, guys, nung magbabarko ako, hanggang dito lang yung pangarap ko. Kasi ito lang yung income ko eh. Ito lang yung income ko. Yes, malaki yung income, pero hanggang dito lang, may threshold. Napansin ko sa career natin, pwede pa lang mas mataas pa. Kasi di ba walang ceiling yung dreams natin dito sa career, and achievable siya. Tapos, na-acquire ko ng mga ganong qualities. Then, napromote tayo as Junior Unit Manager, no? February 2024. Pero yun nga guys, stepping stone. Stepping stone pa lang siya. Kasi, bakit ko nagustuhan yung pagiging unit manager? Kasi guys, eto. Gusto kong i-take note nyo, no? Yan. Perks of being a unit manager. Guys, Junior Unit Manager, may 20% ka sa direct recruit mo, and even sa indirect recruit mo, 10%. And, override pa sa personal sales mo. Kung mag-a-aspire ka mag-leader, maging manager, maging unit manager, sobrang perfect time to be a GUM kasi makapag-ipon ka ng manager's fund mo. Diba? And, qualified incentives sa AUM. Yes, di ba? Ang hirap ng qualifications pag UM. Dapat lahat ng teammates mo gumagalaw din. Pero as JUM, you can qualify kahit AUM. And guys, ang maganda kasi dito, 2 years siya. Hindi 2 years na JUM ka guys ha, kundi 2 years lang yung meron ka para i-prove mo na JUM-ship is just a stepping stone para mag-unit manager ka. Para may sense of urgency, para mag-aspire ka lalo maging unit manager. Diba? So yung 2 years na yun, hindi mo 2 years, diba? Hindi mo 2 years na namnamin na JUM ka. 2 years ang meron ka para mas lalo mong galingan. Para mas lalo mong i-prove sa sarili mo na gusto kong maging unit manager talaga. Then, ayun lang, sobrang parasite ako ng JUM ko, no? KBMJC. Lahat ng stuff is not required eh, di ba? So lahat ng mga admin works, i-parasite na hanggang junior manager. So, that time, ayan, sorry. Ayan, sorry. Yan. Kasi nung time na yon, sabi ko sa wife ko, 2 years ko siya nililigawan na mag-join sa career. Kaso ayaw niya. So binago ko yung context. Sabi ko, baby. Sabi ko, baby, if mag-business ba ako, susuportahan mo ako. Sabi ng wife ko, yes, oo naman, no? Kahit ako pa yung mag-manage niyan, no? Kahit 24/7 kasama kita basta mag-put up ka ng business. Sabi ko, gusto ko na kasi mag-unit manager. But ito yung business na nakita ko, na makakapag-solve na makakapagpatupad ng dreams and goals natin for our family. So nung sinabi ko yun, parang nag-iba lang yung perspective, di ba? So, mag-join siya, di namin na-imagine na magiging ganito siya, no? Naka-code lang niya last year, January, and siya yung naging top rookie ng buong Toslia list. Diba? And yun, lahat nung travel incentives na puntahan namin, never pa nakalabas ng bansa si wife, and sobrang grateful na with ProLife UK, makakalabas kami ng bansa nang wala kaming gagastusin kahit na visit. Diba? And, ayun lang, syempre, the reason why JUM-ship and UM-ship is truly worth the effort. Syempre, yung biggest why guys. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, di ba guys, kaya lang din naman ako nagbarko, kaya lang din naman ako nag-pro kasi ayoko nang bumalik sa barko. And every time na panghihinaan ako, may obstacles, may challenges, ito lang guys, tinitignan ko. Kasi ayoko nang every time na nagbabarko ako, pag umuwi ako, si mother ko natagdagan yung wrinkles sa mukha.
si Papa ko nadadagdagan yung puting buhok. Yung mga kapatid ko, tumatangkad. What more pa nagkaanak kami in the future ng wife ko? Baka first basketball game, baka first paglalakad ng anak ko absent. And ayun na yung mangyari. Kaya nag-aspire ako na maging unit manager, na maging leader. Kasi yun yung alam kong way para hindi ako makabalik sa pagbabarko. And share ko lang guys, kami kasi ni wife ko, sobrang maselan for us na magkaanak. And ito yung nakita kong way para magawa namin yun. Kasi sobrang laking budget din yung kailangan. And yun yung nakita kong way, diba? Para mabigay ko yung best gift sa aming mag-asawa. Then, last part, syempre for my team, diba? Where do you envision your path leading? Guys, napansin ko din sa career natin, it's not about my dream and goals din. Pati yung teammates ko. Kasi yung teammates ko, guys, pinangakuan ko eh. Pinangakuan kong i-guide kita, na mapauwi ng maaga yung parents mo from abroad. No? Pinangakuan kong i-guide kita sa career na to, para patunayan mo sa parents mo na tama yung decision na ginawa mo to try this career. No? So, for me, there's no room for excuse. Kasi sobrang importante na ang lahat ng bagay na ginagawa ng leader. And kung naghahanap kayo ng purpose sa career na to, no, try to aspire maging leader. Kasi if meron kayong ganong klaseng drive, no, I don't think magkakaroon tayo ng excuse. And with that, ito lang, tapusin ko lang dito sa phrase na to. Ang daming tinuro sa akin ni BMJC, pero ito never ko nakalimutan. No? Sel, gawin mo lahat para mag-UM ka, magbabago ng 180 degree yung buhay mo. Promise. And nung nag-UM ako ng January 2025, doon ko lang nasabi, no, after 3 years, no, fearless forecast, hindi na ako babalik sa barko. And yun lang, napromote tayo ng January 2025, pero syempre, it's just the beginning, no? Talagang marami mang pagdadaanan, pero sobrang purposeful, sobrang saya. It's beyond pagiging manager, no? Tungkol na to sa pangarap ko, tungkol na to sa pangarap ng teammates ko, and ng mga teammates pang papasok. And with that, thank you so much. Thank you so much, UM Russell! Thank you, UM Russell. Ayan, di ba? Ang galing ka-amazing niya, UM, kasi from Seafarer to GUM to UM real quick. I know. Yeah. So now, guys, we're shifting gears to something even bigger, no? So mas exciting ang next